Mapagpalang araw na po. Nandito na naman po tayo sa tahanan ni Ate Merly upang magdala ng mabuting balita dito po sa Barangay 102, Sony, District 1, Tondo, Manila. Happy Lord's Day nga po sa lahat. Araw ng Panginoon ngayon. Pag-araw ng Panginoon, dumadalaw talaga ako sa kanila upang magdala ng mabuting balita. Ano po, alam niyo yung magandang balita. Kapag yung salita ng Diyos pinapapasok sa bahay, yan po yung dahan ng pagpapala. Ika nga ni Apostol Pablo. So, ang ating babasahin po sa Biblia, inihawak akong Biblia, New Testament po. Bago tayo tuluyan pumalaw, tayo muna idudulog sa Diyos upang tayo po ay kanyang tutulungan, gagabayan. Panginoong Diyos, ang Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isipan upang sa ganun makinabang po kami lahat. Salamat po sapagkat ang salita mo ay pagkain ng aming kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dito po sa libro ng Gawa, chapter 13, sa 44. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkakatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Halos lahat ng tao, sabi, ibig sabihin, lahat talaga gustong makinig ng salita ng Diyos. Amen. Sa 45, inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Itong mga Hudyo pala, pero kontrabida pala ito ng panahon ni Pablo eh. Nung nakita nila, nainggit sila. Pinagariya sila ng inggit kasi ang nakalagay dito, alos lahat ng tao lumabas sa bayan para makinig ng salita ng Diyos. Yung kayang ganun pangyayari, kung maganap ka kaya ito sa ngayon, sa panahon natin, napakahirap na. Ano po, na alos lumabas po dito, limbawa nasa barangay 92 tayo, alos lahat ng tao lalabas para makinig lang salita ng Diyos. Siguro hindi na mangyayaring ganung eksena, ano po. Siguro. Sa sunod na talata, 46. Ngunit buhong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, inatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil. Nakakatakot po ito salita ni Pablo, ano? Yung mga kumukontra sa panahon na yon, ay wala silang pag-asa sa buhay na walang hanggan pala. Yung mga Hudyong mainggit, nainggit. O sabi ni Pablo, napakaliwanag. Ngunit buhong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipayag ang salita ng Diyos. Sa mga Hudyo po pala dapat. Pero itong mga Hudyong ito, sila pa yung naiinggit sa panahon na yon. Kaya diretsang sinabi ni Pablo sa kanila, itong babala. Inatulan ninyo ang inyong sarili. Tayo palang mismong tao ang umaatol sa sarili natin. So, ibig sabihin, hindi ang Diyos ang mahatol. Kung ano yung ginawa natin, tayo pala yung umatol sa sarili natin. Parang ganito. Hindi pa mayroong batas. Anong batas? Bawal gumamit ng droga, bawal magbenta ng droga. Nahuli ka. Ikaw na rin ang umatol pala sa sarili mo.
Kapag ibinaba ng hukuman, ang sintensya mo, napatunayan na ikaw ay gumagamit ng droga, napatunayan na ikaw nagbebenta ng droga, ang atol sa iyo, abang buhay na kabilanggo. Yung palang sarili mo pala, ikaw na palang gumawa ng kahatulan. Di po ba? Ay parang ganyan na ganyan ang sinabi ni Pablo. Kita nyo, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos, yamang itinakwil ninyo ito. Yung salita ng Diyos, ayaw nila. Inatulan ninyo ang inyong sarili at hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Alam niyo ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Ano man pong lahi ng tao, mapahudyo man mga hentil, mayaman, mahirap, ano man ang kulay ng tao, ang pangako buhay na walang hanggan kay Kristo. O sige, basahin lang po natin itong tinatawag nilang puso ng Biblia. 1:3-16. Anong sabi po dito? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino yung bugtong na anak ng Biblia? Jesus. Kapag pala ang tao sumampalataya siya kay Jesus, naniwala, tinanggap si Jesus sa kanyang buhay, ang katumbas pala niyan, buhay na walang hanggan. Kaya yung mga Hudyo po sa panahon ni Pablo, sabi niya dapat sa inyo muna namin kikukwento ito eh. Sasabihin, ipapangaral sa inyo. Pero ang ginawa ng mga taong ito, nainggit. Nanlahit pa sila. Nilahit pa si Pablo. Imbis na makinig sila, pinag-ariya sila ng inggit. Kaya yun ang sinabi ni Pablo, hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Alam niyo, nakakatakot po ito. Naalala ko nung araw, merong isang babae na parang nangangarinderya. Inalok ko po siya ng Bible study kasi wala namang bumibili. Sabi niya, sige, sabi niya. Nung dumating yung tatay niya, nagbago. Alam niyo kung ano sinabi niya? Ay tama na, alam ko ng lahat yan. Yung pala, takot siya sa kanyang tatay. Biglang nag-second demotion yung tatay niya. Sabi sa akin ng tatay niya, hindi mo naman maintindihan yung Biblia. Sabi niya, mahirap unawain yan. Sabi ko, hindi po, Tagalog na yung Biblia. Paano masasabi mahirap unawain? Yun pala, meron tungkulin sa isang simbahan. Ang tatay niya. Siyempre, wala tayong magawa. Kung ayaw na nila. Parang ganun ang nangyari. Ibig sabihin, mas nanahig yung sa panig ng tatay niya, imbis na pakinggan ang salita ng Diyos. Pero yung tatay niya po, nakita ko nakaborol pa yun eh. Last year lang namatay yung tatay niya. Pero nung araw, galit na galit yung tatay nung sa akin. Minumura pa nga ako. Pero bandang huli, naging mabait naman siya sa akin. Kasi dinaretsa ko siya eh. Bakit mo ako minumura? Ginanong ko siya talaga. Bagamat para matanda siya ng bagya sa akin.
Pero naging mabait din sa akin yun. Pero yun nga, last year, ah, pumanaw na. Kaya sa panahon ni Pablo, kapag pala yung salita ng Diyos, inayawan mo, ikaw na rin pala umatol sa iyong sarili. Nakakatakot di po ba? Ibig sabihin, sa tagal ko po nagsishare ng Bible study, marami naman umayaw eh. Di ibig sabihin, sila na pala yung umatol sa sarili nila. O, kita nyo po. So, dito mapapatunayan natin, tayo palang mga tao, ang mismong umaatol sa sarili natin. Tayo nang gumagawa, kaya tayo guilty. Nakakatakot po pala, no? Eh, yan ah. Si Pablo yan. Sino si Pablo? Apostol ni Jesus. O kaya pag kinontra nyo si Pablo, delikado kayo. Sa Biblia. Okay, tuloy tayo. Ang sabi ni Pablo ay ano po pala sabi pa ni Pablo? Kasi sinabi rito eh. Ang sabi niya kasi, kayo na ang humatol, sabi niya eh. Okay. So tayong mga tao pala ang gumagawa ng hatol ng ating buhay. Ngayon, ang sabi niya, sa mga entil na lang kami pupunta. Salamat, Pablo. Eh, kay tayong Pilipino, entil po tayo eh. Isipin nyo, tayong mga, alam nyo po ba kung ano yung entil sa Biblia? Napaka-pangit ang karakter natin eh. O sige, babasahin natin yung sinabi ni Pablo. Dito po sa Galacia, ang sabi ni Pablo sa mga hentil. Ito nakalagay dito, no? Basahin lang natin. Pero kasi sinabi si Pablo, hindi rin maganda yung ano ng mga kahentilan sa kanya eh. Na kung saan ang sinabi niya, kami mga pinanganak na Hudyo, hindi mga hentil na makasalanan. Kita niyo po. Ito babasahin natin. No? Ito, Galacia 2:15. Bagamat kami pinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hentilo. Tayo po pala mga Pilipino, makasalanan tayo. Kaya kung may sabi niya na si Pablo, ganyan po pala ang taguri sa atin. Noon. Siyempre kapag isa ka ng mananampalataya, hindi ka na ganoon. Pero before na maging mananampalataya ka kay Jesus, ano ka? Makasalanang hentil. Di ba napakapangit ano? Ng pagkatao natin, tayong mga Pilipino. Sa Biblia po yan na, ako Pilipino ako, okay, hindi ko naman nilalahit ano nga. Binasa lang natin. Ano yung sinabi ni Pablo. Pero bagamat ganun po ang ating pagkatao, salamat sa Diyos. Bakit? Nabaling sa atin ngayon ang salita ng Diyos. Tingnan nyo, sabi ni Pablo, pumunta kami sa mga hentil. Dahil layo ninyo, ito kami sa mga hentil pupunta. Sa 47, sapagkat ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon, inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil upang may balita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Ayan, ito po pala katalagahan ni Pablo. Inilagay siya ni Jesus sa mga hentil
sa atin. Kaya tayo pong mga Pilipino, yan po ang pangunahin nating apostol sa Biblia, si Apostol Pablo. Kailan na pinagdiwang yung San Pablo de Espada dito sa Tondo nung February. Oh, kita nyo? Hindi ko lang alam saan galing yung espada. Hindi naman naging espada si Pablo eh. 48. Ito na po yung naging bunga. Nagalak ang mga hentil. O, kita nyo? Nagalak sila. Nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung pangakong buhay na walang hanggan sa mga Hudyo, sa kanila dapat ang pangakong iyon, subalit, imbis na tanggapin po nila, napuno pa sila ng inggit, galit. So, anong ginawa ni Pablo? Kung ayaw nyo, babaling na lang kami sa mga hentil. Nung marinig ng mga tao yon, yung mga hentil sa panahon ni Pablo, isipin nyo ito, napatay si Pablo 46 AD. Oh. Nung panahon na yon, nagalak ang tao. Yung mga taong lumabas sa bayan, halos lumabas lahat. Pumunta sa bayan upang makinig ng salita ng Diyos. At sapagkat nakinig sila kay Pablo, anong bunga? Ayan. Nagalak sila. Hindi sila nalungkot. Nagalak sila. Kasi yung kaligtasan para sa mga Hudyo, nabaling po sa mga kahentilan. Isipin nyo ako, nung araw, ang buhay ko magulo rin eh. Magulo ang buhay ko noon. Bagamat masaya, pero magulo. Kaya nung meron po pangangaral nung araw sa Baguio, narinig ko po doon sa Malcolm. Doon ako na nakapakinig eh. Pero bagamat meron akong narinig doon sa isang university sa Baguio, dinadahanan kasi namin yun eh. Kada linggo-linggo may nag-ahawitan doon na mga born again. Pero yung dumadaan lang ako. Pero doon sa Malcolm Square, doon po ako nakaupo at doon po ako nakapanginig ng pangaral. At masaya ako nakikinig. Bakit? Isipin mo, isa kang makasalanan, pagkatapos dumating ang pagliligtas ng Diyos sa buhay mo, hindi ka ba masayan? Parang ganito lang kasindi. May utang ka, hindi ka makabayad. May dumating na tao, tinulungan ka, at nabayaran mo yung utang mo. Yun, di masaya ka. Parang ganun po. Kaya yung pagkamatay ni Jesus po sa ibabaw ng krus, yun po yung kaligtasan ng mga tao, ano man ang lahi natin, para sa lahat talaga yun. Pero, kung magiging mananampalataya ka, ang sabi ni Pablo sa Roma, once na narinig mo ang salita ng Diyos at sumampalataya ka, doon magsisimula po yung pagliligtas ng Diyos sa ating mga tao. Kagaya na nangyari nung mangaral po si Pablo sa panahon nila na yun. Kita niyo po anong sabi rito? Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ng salita ng Diyos. Sino magsasalita doon? Si Pablo. Halos lahat ng tao lumabas para makapakinig po sa mensahe na dala ni Apostol Pablo. At ang bunga ay napakaganda.
ano po, nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. 49, kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Kita niyo po, siguro, bawat isa nakapakinig, kinukwento sa kanilang mga ibang tao, kwento-kwento siguro. Alam niyo naman yung talk of the mouth. Dahil sa sobrang kagalakan, kinukwento po nila sa ibang mga tao ang pagliligtas ng Diyos. At tayo rin po sa ngayon, present time, dapat po tayong magalak sapagkat hindi na po tayo magbabayad ng utang sa Diyos. Ginawa na po ni Jesus ang tubos, ang pantubos. Tinubos po niya tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Inandog niya po yung buhay niya para tayong mga taong makasalanan ay mabayaran po ang ating utang sa Diyos. Salamat sa Diyos. Parang si Pablo, sabi niya, nagpapasalamat ako kay Kristo. Bakit siya nagpasalamat? Makasalanan din siya. Pero tinanggap na niya si Kristo, nagbuhat noon, ginawa pa siyang apostol at nangaral pa about Jesus. Kaya wala po tayong pinopromote, walang reliyon, o anumang sama ng pinopromote natin ang ating Panginoon ayon sa kasulatan. Sana po kayong mga nanonood ng video ito, hindi po natin inimbento ito. Meron tayong hawak na Biblia at nasa tahanan tayo ni Ate Merly upang magsagawa po ng home Bible study. Sana po meron kayong natutunan. Kung meron kayong Bible, pwede nyo naman sundan yung mga binigay kong chapter and verse ng Bible. Kahit anong Bible po yan, okay lang. Wala namang problema sa akin yan. Sige po, God bless us all po sa inyo. Bye-bye.